Yan. So, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga nandito right now. Ayan, so welcome po sa ating event for today, which is From Dreamer to Millionaire, an inspiring success story ng isa sa mga newest millionaire circle natin. Alright? So, sa lahat ng mga nandito right now, i-type mo dyan ng I am excited. Okay? Kasi excited din ako na ipakilala yung speaker natin for today. And before that, syempre, i-shout out natin and magpapakilala muna ako sa inyo. Okay, I'm Krisa Paulo po and sa mga rising star ng community natin. And right now po, I am your host for today's event. Okay, ayan, so thank you so much sa lahat ng mga nagta-type. Ayan, so I know excited na ang lahat. And right now po, di ba, mapapakinggan natin yung isa sa mga tao, di ba, na natulungan ng community natin. And right now, i-share niya yung kanyang story. Okay, sa lahat ng mga nandito ngayon, maganda, 'di ba? Na makapakinig ka ng maayos, naka-headset ka, naka-open ka ng camera at the same time. Maganda po na nandito ka sa Zoom is nakikinig ka talaga ng mabuti. Okay? Kasi I know for sure, 'di ba, na may inspire ka, 'di ba, sa speaker natin for today. Okay? Sa lahat ng mga nandito ngayon, ayan, so thank you so much sa lahat. Alam ko, nakikita ko maraming mga OFW business partners at the same time, mga nandito, okay, sa event natin. I-shoutout natin yan lahat ng mga naka-open ng camera. Okay? So, bago tayo mag-start, shoutout muna kay Axel Atasan. Ayan, so I know for sure OFW po to. Ayan, so thank you so much. And si Guaps, ayan, kay Coach Gary. Ayan, so sa lahat ng mga naka-open cam, kay Ate Lina. Ayan, so hello po from France. Ayan, so grabe, di ba? Iba't ibang lugar and bansa, di ba, yun naaabot ng ating event for today. Okay? So before tayo mag-start, bago ko ipakilala, okay, yung ating speaker for today. Ayan, so again, maganda na i-share mo yung link natin for today. Okay, lalo na sa lahat ng mga estudyante, mga anak ng OFW or OFW ka man. Okay, sa lahat ng mga nandito ngayon, i-share mo. Okay, para naman marami tayo, okay, na makapakinig and ma-inspire ngayong araw na to. Okay, ayan. So, excited na ba ang lahat? Okay, pakitype naman ulit dyan ng I am excited. Okay, para ipakilala ko na yung ating speaker for today. Okay, ayan. So, thank you so much sa lahat ng mga nag-type ng excited na. Okay, so ipapakilala ko na po. Okay, yung ating speaker for today. So, isa po to, okay, sa anak ng OFW at the same time dating estudyante, okay, right now natulungan ng community natin and ngayon isi-share niya yung success story niya sa ating lahat. Okay, hindi ko na din papatagalin. Our newest millionaire circle, let's all welcome Sammy Dizon. Let's do this! Are you ready for a comeback? Are you ready to fly? Are you ready for the moment? Get ready to ride. Ayan, so thank you so much sa napakaganda nating host kay Coach Krisa. And syempre, sa lahat po ng nakakapanood nito na Zoom event natin right now live. So mas maganda keep sharing the link guys para syempre at the same time madami po yung matutunan. And at the same time, ma-inspire din sa naging journey ko dito sa business natin. Okay, so comment ka naman number 54 kung naririnig mo ako loud and clear para makapagsimula na tayo. Ayan, so yun. So, syempre, bago tayo mag-start, yung topic po pala natin dito is about sa expectation versus reality ng journey to Millionaires Club member. At the same time, ano nga ba yung mga naging lesson ko dito and yung naging tamang mindset ko towards my Millionaires Club journey. Okay, so syempre, bago po ako mag-start, so mas maganda, focus ka muna sa akin para syempre naman ma-absorb mo yung mga ano natin, kumbaga, yung event natin today, okay? So, syempre, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ayan, mag-share screen lang po ako para mas makilala niyo po ako. Especially sa mga OFW, time lang din ako makita. Diba? Ayan. Wait na.
And shoutout sa mga FW natin dito na nag-attend na kahit sobrang busy kayo dyan. Di ba, binigyan nyo pa din yung oras, yung sarili nyo para matuto. And at the same time, ma-inspire din. Okay, wait lang ha. Okay, comment naman one if nakikita nyo na yung ano ko, yung slides ko para start na tayo. Ayan, so yun. So by the way, ako nga po pala si Coach Sammy Dizon. I'm a former civil engineering student dito po sa UST Legazpi. And at the same time, background ko lang po, anak po ako ng OFW. Yung both parents ko din po is nagtrabaho sa bansang Saudi, mahigit 3 dekada. Okay, and bunso po ako sa magkakapatid. And I'm from Bicol din. And syempre, ito na rin po yung mga naging track record natin dito sa business natin. Isa na rin po tayo sa silver executive ng company. Okay, Millionaires Club member. And at the same time, isa na rin po ako sa local travel qualifier. Okay, so sino nga ba si Sammy nung nagsisimula dito sa business natin? Ito po ako before, life before easy. And kumbaga, payat, maitim, di ba? Walang confidence sa sarili kasi ako po yung tipong taong bahay lang na puro online games, basketball, kain, tulog. Doon lang po umiikot yung buhay ko. And kung makikita mo naman po yung cute na bata na yan, ako po yan, 3 years old po ako, pinadala ko ng parents ko dito. And yung nag-alaga po sa akin, lola at lolo ko na. Kumbaga sila po yung nagpalaki sa akin, sila po yung naghulma kung sino nga ba ako ngayon, kung sino nga ba ako ngayon, di ba? And ano po ako, nung nag-aaral ako sa UST Legazpi, mahilig po ako sa mga sports, di ba? Kahit anong sports, tinatry ko po talaga yan. Okay? And ito po yung parents ko, kumbaga, sobrang saludo po ako sa mga OFW na nagsusumikap para mabagyan ng magandang buhay yung pamilya dito sa Pilipinas. And at the same time, siyempre para gumanda din yung buhay nila. Di ba? Pero in reality po talaga, hindi madali. Di ba? Yung pagiging OFW kasi minsan kahit gusto mo nang umuwi, hindi ka makakauwi dahil syempre ang dami mong tinatrabaho sa abroad and wala ka na halos masyadong time kasi syempre yun po talaga yung buhay OFW. Diba? Maganda lang siya pakinggan pero hindi kumbaga maganda lang siya pakinggan pero syempre iba pa rin pag nasa Pilipinas ka and at the same time kasama mo yung pamilya mo. Diba? Doon po ako namulat kasi way back 2019, umuwi na po yung papa ko for good dito sa Pilipinas. And yung mama ko na lang yung nag-work para syempre masuportahan din kami. Kaya that time, kumbaga naghanap po talaga ako ng opportunity. Everyday nagpipray ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng magandang opportunity para hindi ako masadala kong kapatid. At the same time, makatulong na ako sa parents ko. Long story short, nabigyan lang po ako ng flyers na hindi ko kakilala. Diba sa Ayala, pauwi lang din ako that time. Dumaan lang din ako sa Ayala. Meron tamang tao na binigay si Lord para makita ko yung tamang opportunity. And I'm so happy and grateful dahil kay Mentor Jerwin, nandito na tayo ngayon. And sobrang ganda na ng buhay natin right now. Diba that time, nabigyan ako ng flyers, nag-attend ako sa office, nakinig lang din ako ng seminar. Pagkatapos po nun, isa lang yung nasabi ko. Eto na yung pwede magpabago ng buhay ko at buhay ng family. At itatry ko yan. Long story short, ginawan ko lang po ng paraan yung pinang-start ko dito. In just 4 days, nakapagsimula ka agad ako. And the rest was history. Sobrang ganda nangyari sa atin right now. So ito na rin po yung mga naging achievements natin dito. Kung mga dati, pinapangarap ko lang kumita ng 5,000 to 10,000. Pero dito pala, once nagagalingan mo, sisipagan mo, ibibigay mo lahat ng effort mo for sure. Kung ano yung nangyari sa amin, yun din yung pwedeng mangyari sa'yo. So right now, naka-get for promo na din po tayo sa company, get free, and kumikita na din po tayo dito ng malaki. And at the same time, naging top 1, top 2 ng Powerhouse League Community. Iba, na-award na din po, ay naano din po tayo dito na recognize ng Project High Community as top 41 first quarter. Okay, lahat ng magagaling, nakasabay tayo sa first quarter 2024. Ito lang din po, latest lang din po to. Di ba, naging din po tayo dito, top 84, 85. Okay, so yan, ito rin po yung mga natulungan ko din dito. Nakapag-travel na din po tayo dito sa local and consistent rin po tayo nakapasok sa ranking ng community natin. Okay, naging top 20 rin po tayo dito. And kumikita na po ako dito ng minimum 30,000 up to 90,000 per month. So napakasarap lang din kasi single at the same time wala pang
wala pang sariling pamilyang binubuhay o sinusuportahan na anak, di ba? Kaya sobrang na-enjoy ko siya. And at the same time, nag-check-in na rin po tayo dito ng 68,000. Nakapag-upgrade na din po ako dito ng iPhone 11 and Samsung A35. So next naman po, iPhone ano naman, 15 or 16 naman yung i-upgrade ko. Okay, ito rin po, dati lang din po akong gamer. Mahilig mag-online games. Pero that time, wala naman po akong sariling setup. Na-inspire lang din po ako sa kaibigan ko na mayaman. Sabi ko, darating yung oras, magkakaroon din ako ng ganyan. And it happens, so right now, nakapag-build na din po ako dito ng gaming setup ko slash money making machine ko na din siya. Okay, ito lang po. Ano lang po to, first quarter din, naging ano din po tayo, naging top 5 sa buong community natin dito sa Digital Biz. Okay, na-awardan din po tayo dito ng Silver Executive and madami pang iba. Okay? And dati rin po, na-recognize din po tayo as top 20 ng buong community. Kung dalawa po kaming estudyante yung nakapasok dyan. And awarded din po tayo sa Smart Araneta Coliseum ng Company Award. So, na-meet po namin yung mga owner ng company na kamayan namin. And syempre, kumbaga, 10,000, more than 10,000 yung nagatin po dyan. Naalala ko lang, ako po, isa po ako sa pinakamakulit sa school. So, kami po yung pinakalas na, na mga, estudyante sa likodan, yung may ingay. Doon po ako na part. Pero hindi ko akalain, di ba? Na yung award pala na ibibigay sa akin is special na sobrang daming may inspire. Kasi sa school, hindi naman po ako na-awardan. Yung award ko pala is, yun, kumaga, may impact sa madaming tao. Okay, and ito na po, mainit-init pa. Nahit ko na din po dito yung first million sa negosyo natin. Isa na rin po tayo sa ma-awardan this coming July ng Millionaires Club member. So, more millions to come sa atin. And for sure, ikaw na din po yung next, diba? So, yan, dito na po tayo mag-start. Kasi ito naman po talaga yung pinaka-topic ko dito. Ito po yung expectation versus reality to Millers Club members. So, syempre, yung expectation talaga natin dito, madali lang to, post ng post lang, may kita na agad. So, in-expect ko that time, di ba na nagsisimula ako, post lang ng post, for sure, kikita na ako agad dyan. Pero in reality, kailangan pala ng consistency, strategy, at mindset. Hindi sapat post lang ng post. Dapat marunong ka rin makipag-connect, mag-follow up, at mag-handle ng mga rejection. Kasi syempre, nasa people business tayo. So, makakaranas ka talaga ng mga rejection, lalo na pag bago ka pa lang din naman dito. And at the same time, kahit matagal ka na, may rejection pa din, pwede ka pa rin i-block nila. Di ba? Kahit sinabihan ka na pag-iisipan, pero at the same time, di mo malayan, kinabukasan, nakablock ka na pala. So, ganun, ang daming mga, kahit magaling ka na. Pero syempre, tuloy-tuloy ka lang din talaga kasi for sure ibibigay din yung tamang tao once naging tamang tao ka na rin. Okay? And ito rin po, isa rin po to sa mga expectation ko that time. After 1 month, pasok na agad sa Millionaires Club member. So after 1 month, pwede ka nang kumita agad ng Millionaires Club member. Yun yung in-expect ko that time. Madali lang talaga. Pero in reality, iba't iba ang pacing ng bawat tao. May mabilis, may mabagal, pero mahalaga tuloy-tuloy ka lang kahit mahirap. So, syempre, worth it din lahat ng pagod mo, puyat mo, 'di ba? Lahat ng mga rejection, pero once na naabot mo na yung Millionaires Club member, nagkasakyan ka na lahat ng pinapangarap mo na achieve mo na, isa lang yung sasabihin mo sa sarili mo. Kaya buti na lang talaga tinuloy ko to. Buti na lang pinaglaban ko to. And buti na lang talaga kahit anong mga rejection na yan, nilagpasan ko lang. And eto na yung buhay ko ngayon. So karamihan sa mga nagkaresulta dito, nagtuloy-tuloy lang talaga. Hindi lang basta tuloy-tuloy, dapat gumagaling ka din sa journey mo dito. Kasi syempre, pagdating ng oras, maglilid ka din ng sobrang daming tao. And at the same time, mag-i-inspire ka din. So, kailangan mo talaga gumaling. Di ba? And syempre, ito naman po yung expectation ko that time. Masaya palagi, puro wins recognition lang. Okay? So, syempre, as bago lang din dito, in-expect mo na ma-recognize ka kaagad, kahit part-time mo palang ginagawa. Pero, syempre, kumbaga, darating ka din doon. Okay, in reality naman din, kasama sa journey, pagod, luha, moments of doubt, pero doon ka mas lalong tumitibay.
Okay? So, dito, hindi naman talaga madali, pero worth it lahat ng ano mo, lahat ng pagod mo, ang luha mo. Kasi syempre, dito, yung family mo, akala mo susuportahan ka. 'Di ba? Mga friends mo and mga kapatid mo, pero in reality, minsan sila pa yung unang magdi-discourage sa'yo. Bakit ka nag-join sa ganyan? Bakit mo give up yung pag-aaral mo? Bakit ka nag-resign sa trabaho mo? Especially sa mga OFW, bakit ka nag-join dan? Eh, kung ipang-join mo dyan, ipadala mo na lang dito sa family mo. So, siyempre, ganun bagay yung mga, karamihan na na-experience natin lahat. Hindi lang mga OFW, hindi lang mga estudyante, mga professional, or kahit ano pa man yung background mo, for sure, may encounter mo yan. Pero siyempre meron ka pa rin sariling desisyon na ipagpapatuloy mo pa din yung journey mo dito. Kasi ikaw naman yung nakakita talaga ng vision kung saan ka papunta at results na pwede mong ma-achieve dito. Okay? Ito naman po yung expectation din. Suportado ka palagi. Sabi ko po to. Suportado ka palagi ng mga tao na sa paligid mo. Diba? So, kumbaga, kahit kahit ano man po yung sabihin nila sa'yo, wag mong silang pakinggan. So ako po, isa po ako sa mga buhay na patunay na sinunod ko lang talaga kung ano yung gusto ko mangyari sa buhay ko. Kasi hindi naman sila magpapakain sa'yo, sa family mo, sa mga anak mo. Ikaw pa din talaga. So that time, kumbaga na-discourage din ako, diniscourage din ako ng mga friends ko that time. Hindi naman ako sinuportahan ng parents ko, mga kapatid ko. Kumbaga ako lang din talaga major decision na ginawa ko sa buhay ko na gawin din to at seryosohin. And at the same time, inaral ko na lang din talaga siya and may mga nagturo lang din sa akin. And reality naman, minsan, ikaw lang talaga ang maniniwala sa sarili mo. And that's more enough to keep going. So, yun, naniwala lang din talaga ako sa sarili ko that time, na kaya ko din yan. Kung nagawa nga nila, di ba, kasi may mga nakita ko dito, estudyante, tambay, di ba, na umasenso, sabi ko, kayang-kaya ko din yan. Kung ano yung ginawa nila, sisipagan ko lang, magpapaturo lang ako sa mga mentor. Okay? For sure, kayang-kaya ko din ma-achieve yan. And it happens. Nangyari na din talaga sa atin. Okay? Eh, syempre, ayan, expectation. Kapag naging Millions Club member ka na, tapos na ang laban. So, in reality, hindi naman po talaga ganun. Kasi mayroong iba, yung mga nakita kong iba, hindi ko lang pangalanan or sabihin kung sino pa man yun. Merong mga nakita na ano, na ganun, na-hit lang yung first million nila. Nag-stop na. Kumbaga, yun lang talaga yung pinaka-main goal nila dito sa negosyo natin. Pero in reality, dun pa lang magsisimula ang mataas na responsibility to lead and help other rise to. Kumbaga, syempre dito, hindi ka lang dapat ikaw yung magaling. Okay? Kumbaga, kung naging Millionaires Club member ka na, isipin mo din yung mga tao nagtiwala sa'yo. Na yung mga tao na yun, turuan mo sila, i-inspire mo sila, i-encourage mo sila na kaya din nila kasi ikaw mismo nagawa mo na siya. Kumbaga, i-duplicate mo lang, ituturo mo lang din yung mga tutunan mo, skills, knowledge mo dito sa negosyo natin, sa mga taong nagtitiwala sa'yo, para pagdating ng oras, papasalamatan ka nila na ikaw yung kumbaga, naging instrumentor or nakapagbigay ng opportunity na baguhin din yung mga buhay nila. Kasi gano'n naman po talaga dito kasi the more na mas madami kang tinutulungan, the more na mas madami kang tinutulungan na makuha yung mga pangarap nila, sasabay na lang din yung sa'yo. Okay, yun po talaga yung naging tumatak din sa akin na pag may madami kang tinulungan na magbago yung buhay, pati ikaw damay ka na. Okay? Kasi nasa leverage business tayo dito. 'Di ba? Ayan, ito po yung mga ito rin po yung pinaka naging lesson ko dito. The journey to Millions Club member is not just about income, it's about growth, grit, and impact. Okay? So dito talaga, magle-level up ka talaga kasi before, kung ano lang yung task na nabigay sa yun lang yung gagawin mo. Pero dito, once naging Millions Club member ka na, kailangan mo talaga mag-level up. Dahil darating yung oras, ikaw na rin yung magiging speaker. Yan, ako actually, first time ko lang din na maggawa-gawa din ng mga ganito. Pero syempre, kailangan ko din yun. Kasi pagdating ng oras na lahat ko naman mga leaders yung ginaguide ko, kaya ko din sila, kumbaga, maturuan at ma-inspire din dito. Okay? And syempre, kailangan mo din mas, kumbaga, mas
gumaling at tumibay dito kasi syempre sa Millionaires Club member ka na, iba na yung level ng mga challenges, iba na din yung level ng responsibility na kailangan mo para ma-handle mo lahat ng mga nagtitiwala sa'yo. Ay, kung seryoso ka, ready ka dapat sa realidad. 'Di ba? Pero ang reward is sobrang sulit. Okay, worth it lahat dito. Kasi syempre, ano, kumbaga, lahat ng mga pinapangarap mo is ibibigay talaga ng company na meron tayo. Kasi ang dami na. Kumbaga, dito sa company natin, sobrang dami na nagbago yung buhay. And at the same time, ang dami na din mga, ano, kumbaga, nag-travel iba't ibang bansa, 'di ba, nakabili ng mga properties nila, and syempre, nagtayo din ng mga, ano, mga business nila or mga company, 'di ba? So, gano'n talaga, kumbaga, yun yung another level up na puwede rin once na dumating din yung oras na gano'n ka na din, okey? And tamang mindset towards Millionaires Club journey, okey, is and ito po yung number one, isip ng isang mag-aaral, growth mindset. So dito, kailangan mong pagalingin yung sarili mo, mag-aral ka ng mabuti about dito sa business natin. 'Di ba? Lahat ng part ng business natin, dapat aralin mo siya. Kasi doon ka naman talaga mas, ano, kumbaga, magiging knowledgeable with regarding sa business natin. Kasi kailangan mo talaga dito na master mo yung pine-present mong negosyo. Okay? So, number two naman, hindi siya madali pero worth it. Okay. So, lahat naman ng kung ano man yung background mo, hindi naman talaga lahat madali. Lalo na with regarding sa business, kung galing ka sa empleyado na side or kung ano pa man yan, tumuwid ka sa business, una mag-adjust ka. So, kailangan ng adjustment, experience, 'di ba? Skills and everything na kailangan mo para maging worth it yung journey mo dito. Okay. So, number three naman, hindi hindi ka dapat iyakin sa mga challenges, okay? Kung ano man yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, 'wag mong idama yung business. Kasi siyempre, 'di ba, 'pag dinamay mo yung business sa mga challenges mo sa buhay, papaano na, 'di ba? Lalo na kung ang dami nagtitiwala sa'yo. So, siyempre sa mga bago lang din, so typically yung mga naging experience niyan, ano, financial, okey. Financial sa mga bagong member lang din dito lalo na 'pag full-time hopper na nag-full-time kaagad kung wala pa silang sponsorship. So, yun yung mga ano, first na ma-encounter nila, financial problem, iba family. Okey, kasi sasabihin ka bumalik ka na lang ulit sa pag-aaral mo, 'di ba? Maghanap ka na lang ng trabaho para kumita ka na din, okey, and at the same time yung iba naman ang tagal mo na diyan wala ka pang results, 'di ba? So ang daming mga ano, ang daming mga gano'n na sinasabi. Pero once na nakita na nila kung ano yung result mo, for sure mai-inspire na 'yan. And makuwento ko lang sa inyo saglit, saka before pinagpatuloy ko lang din talaga 'to, yung mga friends ko before na yung mga dati kong friends, 'di ba, out of nowhere nag-chat lang din sa akin. Kasi wala na kaming communication for how many years na din. So, nag-chat sa akin, nakikita kasi yung mga my-day ko, post ko, sabi nila, "Sobrang proud kami sa'yo sa'min." Okey, kung ano man yung meron ka. So, dun pa lang sabi ko sa sarili ko, buti na lang talaga pinaglaban ko yung opportunity na nakita ko, eto na yung meron ako ngayon. So, ikaw na din yung next niyan, okey? So, number four naman, whatever it takes, mag-stay ka pa din. So, kung ano man, lalo na lately, 'di ba, kung ano man yung mga challenges o kung ano man yung mga nababalitaan natin and everything, so mas maganda tuloy-tuloy ka pa rin dito sa journey mo. Kung ano yung nasimulan mo, 'di ba, tapusin mo. Kung ano yung dapat mong gawin, gawin mo na. Okey? Lalo na yung mga sobrang daming nagtiwala na mga OFW kung ano pa man, OFW, empleyado, mga estudyante. So, mas maganda is tuloy-tuloy pa rin kayo. Lalo na dito sa company natin sa AGG, 'di ba, ipagpatuloy lang natin yung journey natin dito, okey? And number five naman is puso sa lahat ng gawa, okey? So, dito dapat kailangan mong maging ano, lahat ng gawa mo is may halong pagmamahal, 'di ba? 'Di ba, halong pagmamahal na yung tipong 'di ba, for example sa relationship, okey, kasi ito best example 'to. For example sa relationship, so kailangan mo 'di ba 'pag nasa sa relationship ka, lahat mo gagawin para maging masaya lang yung karelasyon mo, 'di ba? Kahit ano pa man 'di ba?
So, yun talaga. So, dito naman din is gawin mo lahat ng pinaka-best mo. 'Di ba? Wag mong sayangin yung oras, wag mong sayangin yung pagkakataon na nasa tamang opportunity ka na, pero hindi mo pa nakukuha yung gusto mo. Kumbaga, mag-all out ka na dito. Okay, ito yung time. Ito yung time para ibigay mo yung best mo. Ito naman yung time para mag-level up ka na pagaling yung sarili mo. Para naman, ikaw naman yung makapag-inspire. Wag ka lang yung, ito yung sinabi sa akin ng mentor ko, kumbaga, wag ka lang yung parating na-inspire parati sa ibang tao. Dapat, ikaw naman yung naging inspirasyon sa ibang tao. So, doon ako mas namulat na dapat pala ganun. So, ako, mas ginalingan ko talaga. Diba? Ito naman, number 6, magplano at kumilos araw-araw. So, dapat, di ba, pagkatulog mo, tulog ka na kaagad. Kumbaga, paghiga mo sa higaan mo, tulog ka na kasi sobrang pagod mo sa kakahataw. Di ba? Dapat mag-goal setting ka sarili mo. Di ba? Sipagan mo lang din and gawin mo lang din yung best mo every day. Kasi, kumbaga, yung best mo everyday para naman worth it lahat ng ng oras, may lahat ng effort mo dito ibigay din talaga ng community at company. Okay? And syempre number 7 naman din, magtiwala sa sarili. Okay, kung hindi mo naniniwala sa inyong ibang tao, 'di ba? Kung ano man sa paligid mo hindi naniniwala sila, dapat maniwala ka lang sa sarili mo na kaya mo din. Right decision dapat lahat ng gawin mo, 'di ba? Para kumbaga mas mapapadali. And na lang, bonus na lang din, yung mentor na mag-guide sa'yo para hindi ka na maligaw kung saan ka man, di ba? Hindi ka na masaktan or papunta sa maling direction. Okay? And syempre, number 8 naman din, iwasan ang procrastination. Ayan, procrastination. Okay, so dito naman din, wag dapat yung paligoy-ligoy lang or mamaya na habit. Ay kung ano man yung dapat mo naiisip ngayon pa lang, 'di ba? Ano yung mga na pumapasok na idea, good idea sa iyo, execute ka agad, 'wag mo nang palipasan ng ilang weeks, 'di ba? Ilang months or taon pa man. 'Di ba kung ngayon pa lang na 2025, execute mo na or kung ngayon pa lang June, kung ano yung naisip mong idea, execute mo na 'yan. Kasi ang dami mga idea minsan hanggang idea lang, 'di ba? Kung meron kang, for example, sa paggawa ng mga tools na kailangan mo dito sa business natin, gawin mo na siya. Kung isa ka mang full-timer, kung isa ka mang part-timer or mga FW na naisip mo para mas mag-level up ka, 'di ba? Gawin mo na siya, 'wag mo nang patagalin kasi sayang ng oras. Yung kasi yung nagse-separate sa mga distributor are top earner. Yung distributor kasi hanggang dito lang yung nila kumbaga kakayanan. Pero yung top earner nag-extend sila ng ano um kumbaga mas ini-stretch nila yung sarili nila. At kung meron silang naiisip na idea, ginagawa na nila kaagad. Yun kasi yung napansin ko din na based na nakapaligid sa akin na mga top earner, yun yung ginagawa. Puro, execute lang sila ng execute ng mga idea. Okay? And syempre number 9 naman, lumayo sa negatibong impluensya. Ay, kung meron kang, for example, mga kaibigan or mga kilala na puro lang drama, puro lang chismis yung pinag-uusapan, utang na loob, layuan mo na sila. Kasi syempre, kung gusto mong maging, dapat sundin mo yung mga naging. Okay? So, di ba, kumaga, yung law of association, kung sino yung parating mong kasama, ganun ka din, 'di ba? Sa classroom kung sino yung matatalino, sila lang yung magkakasama. Kung sino man yung masasayahin, sila naman yung magkasama. Pero kung sino man yung mga achiever, kahit hindi ka pa achiever, samahan mo lang sila kasi darating yung oras, ikaw naman yung magiging achiever or magiging milyonaryo dito sa business natin. Okay? And ito, last naman, number 10, magdasal at magpakumbaba. So, yun yung pinaka-best weapon. Diba? Kasi merong mga negatibong information sa social media, di ba? Na kung ano na yung mga napapanood natin. So, mas maganda na magdasal ka parate at magpakumbaba ka.
Kasi nakikita ng nasa taas kung ano yung mga ginagawa mo. Ibabalik lang din sa'yo. Diba? Kung meron kang good karma, okay, good karma din yung ibabalik sa'yo. Kung meron ka naman bad karma din yung ibabalik sa'yo. So, eto na lang din yung pinaka-best quote na mag-describe sa ating lahat. Okay, your life is your story. Write it well. So, dadaan lang naman tayo sa mundong ibabaw. Utang na loob, pagandahin mo na yung buhay mo. Kasi isang ano lang tayo, isang daanan lang din. So, mas maganda, meron kang legacy na maiiwan for a lifetime na maalala ka nila na itong tao na to, ito yung nakapag-inspire sa akin kung bakit ito na ako ngayon. So, yun lang naman. Thank you so much sa lahat ng nag-attend. I hope madami kayong natutunan. God bless you all and more blessings to come sa atin. Ibabalik ko na sa maganda nating host kay Coach Krisa. Yes, ayan. So, thank you so much po, Mentor Sammy. Okay, sa napaka-inspiring success story mo at the same time. Thank you so much sa inspiration, sa realization, di ba, sa lahat ng lessons. And thank you so much for sharing kung ano ba yung tamang mindset. Okay, para ma-hit din namin, okay, yung millionaire circle at the same time yung success na meron ka. Okay? Sa lahat ng mga nandito right now, i-type mo naman dyan. Thank you so much, Mentor Sammy. Okay? So again, thank you so much po, Mentor Sammy, sa pag-share. And right now, di ba, thank you so much sa lahat ng mga umattend. And I know for sure, di ba, na-inspired din kayo at the same time. Marami kayong natutunan sa ating event for today. And yun lang naman po, thank you so much sa lahat po ng umattend. Di ba, and sa lahat ng nakapakinig, okay, ng success story journey ni Mentor Sammy. So sa lahat ng mga nandito ngayon, ayun, so please open your camera